Madalas akong nakikinig sa mga horror story mo dahil sa natatanging problema naming mag-asawa. Lahat na kasi napuntahan ko at baka kayo na ang makaintindi sa aming kwento. Napabisita ako sa Cebu noong 2015 para sa trabaho. Doon ko nakita si Dolores, ang pinakamagandang babaeng ipinanganak sa balat ng lupa. Sa pagkakataong nagtagpo ang mga mata namin, ay nahulog na akong wagas. Isa siyang waitress sa cafe ng hotel namin. Nung ibinigay niya sa akin ang bill para sa nainom kong cafe Americano, isinama ko na ang cellphone number ko sa bayad. Bawal daw siyang mag-boyfriend, sabi ng mama niya. Tingnan mo nga naman ang swerte ko. And the rest is history. Isang linggong ligawan, agarang kasalan. Inuwi ko siya sa Maynila at ipinakilala sa barkada ko. Mga matatalik na kaibigan na mula high school pa. Excited akong ipagyabang ang bago kong misis. Puro naman sila kutsa. Huy, masyado bang mabilis? Kilala mo ba talaga siya? Parang kung pera lang habol niya. O kaya, psycho siya na papatayin ka pala. Sa bilis ng panghuhusga, tinalikuran ko lahat ng brad ko. Delete numbers, block sa Facebook, friendship over. Wala akong pake. Paano ba naman ako hindi may in love? Balingkinitan, kulay gabi ang buhok na abot baywang, kulay rosas ang labi, may dimple sa kaliwang pisngi. Tahimik at kimi. Siya ang definisyon ng gandang Pilipina. Ay, Dolores. Dolores. Ang ningning ng aking buwan. Ang init ng aking mga umaga. Dolores, paano mo ako nakuhang pagtaksilan? Sa 4 na taon ay naging matiwasay naman ang buhay mag-asawa namin. Papasok ako sa opisina sa Makati at uuwi sa naghihintay na kabiyak ng puso. Sasalubong sa akin ang mainit na hapunan at mas mainit na pagtanggap. Rinse, repeat. Simpleng buhay, simpleng ibigan. Nagbago ang lahat nung nag-lockdown ang Pilipinas noong Marso ng 2020. Nabantayan ko na kasi si Mrs. ng mas masugid dahil nag-work from home na ako. Halos lahat naman napilitan ng magtrabaho sa remote na paraan at kilalanin pang mas maigi ang mga kasama sa bahay. Kasabay ng ECQ ay namulaklak ang mahapding pagdududa sa aking puso. Hindi naman kalakihan ang townhouse na tinutuluyan namin, kaya puro common area lang. Walang lugar para sa home office. Ang dining area ang naging opisina ko. Madalas katapat ko sa bungad ng mesa tumatambay si Dolores. Wala naman kasi siyang trabaho dahil pinangako kong hindi maghihirap ang aking prinsesa. Ang kailangan lang niyang gawin ay mahalin akong tunay. At dahil nga wala siyang trabaho, ay wala naman siyang work from home. Inubos niya ang kanyang oras sa kaadikan niya sa cellphone. Magdamag akong katapat ng laptop, siya naman nakakadena sa cellphone. Nang minsan, nakita kong nasa Instagram siya. Puro lalaki ang fina-follow niyang account. Mga pinata at magaganda ang hubog ng katawan. Binaliwala ko lang nung una. Ako rin naman, di napipigilang sumunod ang mga mata sa mga babaeng sexy. Ni minsan, hindi ako pinagsabihan ni Mrs. Pero maya-maya, hindi na yata Instagram ang tinitingnan niya sa cellphone. Iba na kasi ang galaw ng kanyang daliri. Yung nagsaswipe left at mas masakit pa minsay, nagsaswipe right. Alam ko namang katamtaman lang ang itsura ko eh.
Hindi masyadong gwapo, hindi rin naman pangit. Pero dalisay ako magmahal. Nung pumayag ako sa till death do us part, pinanindigan ko yun. Sa 5 taon ng pinagsamahan namin, wala akong pinansing ibang babae. Bah, alam ng Panginoon na may ilan-ilan sa office na malagkit kung makatingin sa akin ha. At may kakaibang tamis ang pagbanggit ng, "Good morning, sir." Hindi tumagal ay hindi na lang swipe left o right ang ginagawa niya. May kachat na talaga siya. Ang bilis ng kalikot ng daliri. Nakangiti sa kanyang screen at umuukit pa ang dimple niya. Sino kayang kausap niyang grabe kung makapagpaligaya sa kanya? May landi rin kaya siyang nagtatype ng "Good morning." Para kanino umuukit ang dimple niya na para sa akin lang dapat? Wala namang cellphone yung nanay niya sa Cebu. Wala naman siyang kakilala sa Maynila maliban ako. Sa akin lang dapat ang mga ngiti niya. Sa akin lang ang dimple niya sa kaliwang pisngi. Nung isang araw, hindi ko na kinaya. Hindi ako nag-report sa trabaho. Hindi naman siguro guguho ang isang multinational conglomerate kung mag-sick leave ako ng isang araw. Pagkagising na pagkagising ay nagbukas kaagad ako ng bote ng whiskey. Tumihaya sa harap ng TV at nag-Netflix. Siguro natauhan si Mrs. Kaya binitawan niya muna ang cellphone niya para sa araw na yon. Niyakap niya ang balikat ko pero agaran akong umusog. Sinubukan niya akong kausapin pero tahimik lang akong nanunood ng Korean novela. Mag-isa siyang nag-agahan, tanghalian at hapunan habang nagbukas ako ng pangalawang bote at pangatlo pa. Pagkabagsak ng gabi ay nag-lingerie pa siya at nag-aya sa kama. Tingin niya makukuha niya ang mabuting loob ko ng ganun-ganun lang? Nangangaliwa siya. Manigas siya. Natulog siyang naka-lingerie sa kama at ako naman bumagsak sa sofa sa malagkit na "Sarangheo, niliminho." Kinaumagahan, parang walang nangyari. Nag-time in ako at nag-cellphone na naman siya. Lumalamig na ang aming pag-iibigan. 2 na nga lang kami sa bahay pero hindi kami nag-uusap. Mas housemates kesa mag-asawa. Magkatabi kami sa iisang kama pero parang may linya ng pumagitan sa amin na humati sa espasyo niya at sa espasyo ko. Hindi ko na pinansin ang ugali niyang pagsi-cellphone. Hanggang screen lang naman ang love affair niya, kaya't naglulung na lang ako sa trabaho. Ang 6 p.m. na time out ko, humaba na ng humaba hanggang pinasok ko pa ang susunod na shift. Na-promote pa ako dahil sa sobrang hardworking ko raw. Pero isang gabing hindi ko malilimutan, ay naramdaman kong bumangon si Mrs. Akala ko magbabanyo lang. Pero bigla siyang nagbihis panlabas. Isang blusang may pattern ng paru-paro na regalo ko mula Estados Unidos. At skirt na pagka-ikli-ikli ay humakbang lang siya ay masisilipan na. Nanigas ang buong katawan ko. Pinagtanto ko kung pagsasabihan ko ba siya, kung haharapin ko ba ang posibilidad na meron nga siyang iba. Pero sa huli, nanaig ang kabang iwanan niya ako ng tuluyan. Nagpanggap akong natutulog nang narinig kong bumukas ang pinto sa first floor. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Ibinigay ko naman ang lahat ng meron ako, di ba? Saan ako nagkulang, Dolores? Gabi-gabi mula noon ay aantayin niyang maitlip ako't babangon ng tahimik. Magdadamit ng mahalay, plunging neckline, mga pantalong grabing kumapit sa likuran, palaging 2:00 ng madaling araw. Bago sumikat ang araw ay tatabi siya ulit sa akin na parang walang nangyari. Hindi ako makatulog noon. Pikit lang ako sa kama at pinipigilan ang aking mga luha. Parang zombie ako sa trabaho ng mga panahong yun. Puro mali ang nilalagay sa spreadsheet. Matamlay pag group meeting. May natanggap pa akong official reprimand sa email ko.
Sa respectful na paraan, pinagsabihan ako na pag hindi ko pagbubutihin, sesesantihin nila ako. 12:00, habang nakapikit sa kamay, kinasihan ko ang tibay ng aking loob. Haharapin ko na ang katotohanan. Kung uusad man ang pagsasama namin ni Dolores, ay kailangan kong malaman kung saan siya pumupunta gabi-gabi. Pinlano kong hulihin siya sa akto at pag-usapan ang kanyang pagkakamali. Umasa akong hihingi siya ng tawad at maaari na naming ituloy ang aming buhay mag-asawa na walang bahid ng dumi. Kaya hinintay kong makapagbihis siya at umalis nang nagsuot ako ng jeans at t-shirt. Susundan ko siya. Akala ko may ibang lalaki siya. Sana ibang lalaki lang pala. Sana. Kumuha siya ng Grab sa kanto ng bahay namin. Sinundan ko naman sila gamit ang kotse ko. Dahil sa pandemya ay wala masyadong tao sa kalsada. Mabilis kaming nakarating sa madidilim na bahagi ng syudad. Bumaba siya sa kotse at nag-abang sa ilalim ng poste. Dito ba siya sinusundo ng kasiping niya? Pumarada ako at naghintay. Sa malayo'y nagulat ako sa pag-iibang anyo ni Dolores. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Pumusturang sexy at nang-aakit. Nagdagdag pa ng makeup sa mukha. Naalala ko ang sumbat ng kabarkada. Kilala mo ba talaga siya? May lalaking nakaitim na CRV na dumaan. Nakabukas ang bintana at naninigarilyo. Sobrang tahimik ng syudad na narinig ko ang mga pinagsasabi nila. Nagpakilala si Dolores bilang Dolly. Dolly? Kailan pa? Tumanggap ito ng 5,000 at sumakay sa kotse ng mamang naninigarilyo. Pihado naman akong di kulang ang nahaabot ko sa kanya. Humingi lang siya, ibibigay ko naman, kahit buhay ko. Bakit siya Hindi ko masabi. Bakit niya binibenta ang kanyang katawan? Sex addict lang ba siya at naghahanap ng ibang partner? Dumiretso ang CRV at akala ko'y paparada sa isang motel. Pero tinigil ng lalaki ang makina sa isang madilim na parking lot. Huminga ako ng malalim. Ito na ang panahon ng pagtutuos. Haharapin ko na si Mrs. bago pa may kung anong milagrong maganap sa loob ng kotse ng manyak na naninigarilyo. Matulin akong naglakad sa dilim. Diretso ang mata't nanginginig ang kamao. Pero natigilan ako sa aking nakita. Sa bukas na bintana ng kotse, nakita kong nakikipaghalikan si Mrs. sa lalaki. Nakahubad na ang aking asawa at nakatupi ng maayos sa likod ng kotse ang kanyang damit. Mukhang uhaw na uhaw ang Dolores ko't bayulente ang kapit sa bibig ng kasiping. Ginusto kong kaladkarin sa kalsada at ubusin ang aking galit sa mga labi ng magnanakaw ng halik ng may asawa. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat. Itinutulak ang asawa ko papalayo at pinagsasapak. Desperado itong makalayo. Tatakbuhin ko sana ang kotse nang nag-ibang anyo ang aking misis. Lumalim ng lumalim ang dimple nang maging hiwa na ito sa bunganga. Humaba ang ngusot tinubuan ng pangil. Ang matay na mulat na palitan ng parang ulo ng lobo ang magandang mukha ng aking Dolores. Ang halik ay naging kagat. Kagat na naglikom ng dugo at bumali sa buto. Sandali lang ay buong pumiglas ang panga ng lalaki. Nagmumura siyang nakalabas ang dilat sa itaas na bahagi ng bungo, duguan ang suot na polo shirt. Lumaki ng lumaki ang katawan ni Dolores at halos hindi na siya magkasya sa kotse. Humaba ang balahibot na palibutan ng itim ang kanyang katawan. Mata sa mata, nagkatinginan kami ng lalaking sinubukang bilhin ang dignidad ng aking asawa. Punong-puno ito ng pagmamakaawa. Humihingi ito ng saklolo. Tulong daw. Tulong.
Nawarak ang taas ng kotse at tumayo ang aswang kong misis. Itinaas nito ang mga bisig at tumahol sa mapulang buwan at lumabas ang pakpak ng paniki sa likod nito. Buo na siyang aswang. Isang tunay na aswang sa kalagitnaan ng syudad. Dinampot niya ang lalaki at paulit-ulit na binagsak sa sahig ang katawan. Dinig ang pagdurog ng buto. Dinig ang uwang kawawa. At sa dulo'y wala nang madirinig pa. Patay na ang lalaki at may tumpok na ng pulang giniling. Matapos ay lumamon ang aswang na parang ulol na aso. Sarap na sarap. Hindi mapigilan ang ngiti sa sarap. Pumayagpag ang mga pakpak nito't pumaspas ang buntot. Pinanood ko lahat ito sa katahimikan. Hindi pala ako kinakaliwa ni Mrs. Dalisay ang mga pakiramdam niya para sa akin pero may bahid na dugo ang kanyang mga kamay. Ilang beses na siyang umalis sa kalagitnaan ng gabi bago ito. Ilang lalaki na ang kanyang nilamon. Pagkabusog ng aswang ay nagbalik ito sa wangis ng aking pinakamamahal. Iniwas niya ang kanyang muka sa akin. Hiyang-hiya sa nagawa. Sa buong pagmamahal ko ay niyakap ko siya. Tinanggap ko siya bilang siya. Mula sa puntong yon ay wala nang sikretong papagitan sa amin. Tahimik niyang kinuha ang damit sa likod ng sirang CRV at sumakay sa kotse ko. Umuwi kaming mag-asawa. Nagbanyo si Mrs. at rumagasa ang tubig ng shower. Inilabas ko ang aking cellphone at sinek ang mga news sites. Na-report lang bilang freak accident ang nasirang sasakyan. Pero paano ba nila ipapaliwanag yun? Namunga muli ang unang kilig ng pag-iibigan. Masaya na ulit ang aming mga usapan. At napuno muli ng ngiti ang aming tahanan. Minsan ay umaalis pa rin si Mrs. sa kalagitnaan ng gabi. Maluwag na sa isip ko't hinahagkan pa siya bago kumuha ng makakain. Sandali lang daw siya at alam kong hindi siya nagsisinungaling. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na mabubuhay sa tahimik ngayong alam ko na ang kanyang lihim. Pero gagawin ko ang lahat para maging masaya at busog si Dolores. Ang misis kong aswang. Siya ang dahilan ng aking kaligayahan. Tama lang naman na isukli ko sa kanya ang isang komportableng pamumuhay. Bawat araw ay lumalalim pa ang pagsinta ko kay Dolores at nagpaplano na kaming magkapanganay. Panahon na rin siguro bilang 5 taon na kaming kasal. Hindi ko lang alam kung ano ang ibubunga ng aming pagmamahalan. Tao ba siya o isang nilalang na parang siya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay mamahalin ko ang aming magiging anak ng tunay. Lasing na naman ako. Palagi na lang lasing. Sa umaga, pihado ihahampas ko na naman ang ulo ko sa sahig. Manunumpa ako sa Diyos na makapangyarihan. Hindi na po ko iinom, Pexman. Ayaw ko na malasing. Pero pagdating sa bandang hapon, pag magtoma na si Ipe at yung mga boys sa junction, tatawagin nila ako. Hoy, Tasyo! Hindi ka muna rito! Shot ka muna! Sasabihin nila sa akin at magkakandara pa naman ako. Tasyo, mahal ng inumin ngayon. Paano ba to? Hindi ka naman pulubi, di ba? Dapat may gawin ka para sa amin. Para ma-shot mo to. Something for something. Something for something.
Ganyan ang palaging pambungad ni Ipe sa kanyang mga utos. Halimbawa, Tasha, kunin mo nga yung number ng bebot na yon. Pag madaan si Peli sa bangketa. Sales lady si Peli sa Watson sa may bayan. May anak na pero maganda pa rin ang hubog ng katawan. Miss! Tatawagin ko si Peli. Tatalikod naman siya. Tapos bubulyawan ako ng, bahala ka! Makita lang ang bungal kong ngipin. Hindi ko nga maintindihan ba't di pa siya nasanay 2 beses kada buwan nangyayari ang ganung enkwentro. Magtatawa na naman ang boys at hihiritan ako. Ang pogi ko raw kasi. Matini idol ng mga imburnal. Alam nyo, hindi naman ako manhid sa panggo-good time nila. Iniitsa ako sa basurahan. Kaso ang kaisa-isang paraan para mabuhay sa laylayan ng laylayan, lumunok ng yabang at magpakabobo. Pag good vibes si Ipe, papainumin na niya ako noon. Pero kung sakaling nakaaway yung misis o napagalitan sa trabaho, ay nako, kung ano-anong ipapagawa sa akin noon. Nung minsan, mang-hold up daw ako ng mambabalot. Hold up to! Sabi ko sa mambabalot. Yung daliri ko nakausli sa t-shirt kong butas-butas. Kunyari baril. Ay Diyos ko, yung nagtitinda na akala mo naman napakapogi, sabi ba naman sa akin, wag raw yung balot niya. Baka mahawa raw siya sa kapangitan ko. Likat na buhay to. Basta, pag natuwa na si Ipe, papainumin na niya ako. Kasama yung mga brand niya mula sa construction. Gin bilog lang naman yung tagay, pero marami naman, kaya swak na. Sa inuman, nakaupo sila sa bangko. Ako naman sa sahig. Ang alaga nilang aso, inaabutan pa nila minsan ng buto-buto. Mabuti pang aso may pulutan. Habang palalim ng palalim yung gabi, mag-iingay na si Ipe. Di naman mapigilan ng mga tanod kasi malaking mama siya. Isang tingin lang ni Ipe, alam mo na bugbog ang aabutin mo. Kantahan, sayawan, at bago matapos ang gabi, siguradong mababatukan ako. Wala lang yun, sabi ni Ipe. Nakainom naman daw ako ng libre. Taktika ha, uhaw ha. Ganyan ang pinanggalingan ko. At ganyan na naman ang hahantungan ko mamayang gabi. Kumikinang na ang mabantot na tubig ng kanal na tinatawid ko. Naririnig ko na ang pagpila ng mga padyak para sa mga mamamalengke. Sisikap na naman ang bagong araw at si Talong Tasyo bit-bit pa rin ang hangover ng nakaraang araw. Inom, limos, inom, limos, inom, limos, ulitin forever. Ibinaba ko ang zipper ko at pinatalamsik ang ginintoang likido sa tubig kanan. Alam niyo, hindi naman ako palaging ganito. Nung nasa bahay ampunan pa ako, nagkapangarap din naman ako, no? Makalong ng ina, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng simpleng trabaho, mapangasawa si Bea Alonso. Alam niyo yun, gusto ko lang naman magkaroon ng piranggot na saysay ang buhay ko. Ay, pero huli na ang lahat. Walang nag-ampon sa akin kasi sabi ng mga madre, kamukha ko raw si Judas. Di rin naman ako nakapag-aral kasi wala ngang umampon sa akin. Wala rin makuhang matinong trabaho dahil hindi nga ako nakapag-aral. At saan nagsimula ang pagkatalo ni Talong Tasyo? Aba siyempre, dahil pangit si Tasyo. Hoy, pangit! Pangit nga ako. Hoy, pangit! Oo na, pangit na nga ako. Ano ba bang gusto mo sabihin ko? Sandali lang. Sino bang kausap ko? Binuksan ko ang mata ko at napatigil sa gitna ng aking ihi. Masakit pala sa pantog yung pagbigla ka natigilan, ano? Halos mahulog na nga ako sa kanal sa gulat. Hep, hep, hep! Masama sa kutis ang maligo sa tubig ihi. Nagsasalita ang aking refleksyon. Kinakausap ako ng aking sarili. Inihian mo na nga ako, sinagi pa kita. Ang espesyal mo sa akin, Brad. Ako bang kinakausap mo? Sino pa nga bang nandito? Siyempre, akong kinakausap mo. I'm confused. Sinagot mo yung sarili mong tanong eh. Ano bang pinapainom sa'yo ng mga mokong na yon, ha? Isopropyl? Napakamot ako sa ulo. Di sigurado ano nga bang nilalaklak.
Isang bote kasi yung pinapataging nila sa akin eh. Espesyal daw. Dapat, hindi mo hinahayaan na pagtulakan ka lang nila. Si Ipe at saka yung boys niya. Si Feli na alam kong type mong bahagya. Kahit yung mambabalot. Ito ba ang epekto ng pag-inom ng isopropyl? Di ba dapat pag mas mataas ang alkohol, mas mahal dapat ang alak? Eh bakit 20 lang ang bote ng Green Cross na 70%, pero mahigit 2,000 ang Black Label na 40%? Hoy, Tasyo! Nakikinig ka pa ba sa akin? Ha? Oo naman. Siyempre, kinakausap ako ng ihi ko. Bumalik tayo sa paksa, Tasyo. Gusto mo bang makalamang? Maging isang munting Diyos? At ano naman ang kapalit, ha? Tasyong mas talo pa kay talong Tasyo? Ikaw ang naiihi ang Tasyo. Ang gintong Tasyo. Hindi ako ang gintong! Nagtampo yung refleksyon ko. Napakapangit ko na nga. Pumangit pa sa galit. Ayun, naghunos dili siya. Tasyo, hilingin mo lang. Mabibigyan kita ng lamang sa buhay. Kahit ano. Pera, suwerte, karangyaan, kapangyarihan, kahit ano, Tasyo, mapapasayo. Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan mong gawin? Ganyan na ganyan si Ipe. Palagi siyang may pinapagawa bago ako bibigyan ng alak. Pag nababagot siya, ginagawa niya akong punching bag. Kapag nagugutom naman, ay pinapasungkit niya ako ng manggang pampulutan doon sa sakahan ng matandang may baril. Mga ganon, maliliit na utos kapalit ng limos. Something for something. Something for something. Hindi ako si Ipe. Oo nga, ikaw kasi yung naihi ang Tasyo. Ang gintong... Hindi ako ang gintong Tasyo. Marami akong pangalan. Tukso, Mamon, Leviathan. Ako ang dilim na nagnanaknak sa puso ng bawat nilalang. Ang makapangyarihang kapritsyong naglulukmok sa katauhan. Matakot ka, hamak na... Wow! Makata ka pala. Yung mga tipong nagbabalagtasan. Kaya pala ganyan yung mga banat mo eh. Ay, sorry Brad ha. Simpleng tao lang ako eh. Hindi ako nakakaintindi ng malalalim na ganyan. Leche ka. Tasyo, basta kaibigan mo ko. At ang inaano ko sa iyong kapangyarihan ay libre. Gustuhin mo lang ito. Hilingin mo lang. Okay. Gusto ko maging pogi. Ano? Gusto ko maging pogi. Kaya kong ibalik ang kamay ng orasan. Nabigyan ka ng kapangyarihan ng apoy. Naibigay sa iyo ang titulo ng mundo. At ang gusto mo lang, gusto ko maging pogi. Hindi ko naintindihan, Tasyo. Ay, ganyan pala siguro pag masyado mabulaklak magsalita. Wala namang palang laman yung kokote. Baka hindi mo lang ako maintindihan, ha? Ganito. Gusto kong magmukhang artistahin. Yung tipong madali sa mata. Alam ko ang ibig sabihin ng salitang pogi. Hindi nga. O baka naman hindi mo lang kaya. Sandaling lumiyat ang aking paningin. Nag-init ang aking tiyan. At hindi ko na mapigilan ang natitirang ihi sa pantog ko. Naramdaman kong nalipad ako sa ere at umikot-ikot. Pero pagkababa ko, normal na muli ang aking refleksyon sa kanan. Maliban sa isang malaking pagbabago. Naging pogi ka na. Naway hindi kasama ng iyong pagkatao ang iyong panibagong itsura. Bumulong sa akin ang tinig ng naihiang Tasyo. Si Gintong Tasyo. Hindi ako si Gintong Tasyo! Matalas niyang banggit at tuluyan ang naglaho at ang natira lang ay ang bagong ako. Tumangos ang ilong, pumantay ang duling na mata, naging dalawa ang kilay, pumuti ang ngipin, kahit yung dalawang nunal ko sa magkabilang pisngi nawala. Napakapogi ko na! Parang si Piolo Pascual. Hindi, naging mas pogi pa ako kay Piolo Pascual.
Ako na! Si Piolo Plus. Hinagkan ko ang mukha kong sumasalamin sa tubig ng kanal. Maalat-alat, lasang ihi. Hoy! Anong ginagawa mo riyan, Boplocks? May sakit ka ba sa brain? Baka mahulog ka pa riyan at perwisyoin mo pa mga pulis. Nagbabayad ka ba na buwis? Rat-rat sa akin ng babaeng nakapila sa hintayan ng padyak. Parang ang tagal kong kausap si Gintong Tasyo. Mahaba na pala yung pila sa padyak. Mataas na rin ang sikat ng araw. Nang mapalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Aba, napakagatlabi ang matron ng tinatarayan ako kanina lang. Ay! Sir Pogi, na paano po kayo? Ang bilis lumambot ng tono niya. Yung pamaywang, biglang naging pagyuko na parang pinapasilip ang malamilon niyang hinaharap. Nako, okay lang po ako. Nagbago rin ang boses ko. Naging mas matipuno, buo, makisig. Parang yung mga DJ na naririnig ko sa radyo. Nako, sorry kung nag-alala ka, miss. Oh. Tinamaan siya sa puso nang dinagdag ko sa napakaswabing paraan yung... Isa pa nga, miss? At pumutok na ang isang butones niya mula sa kanyang blusa. Sinalo ko ito sa ere at hinain sa kanya. Prince Charming lang ang galawan. Sinarado niya ang kamay niya sa aking palad at nanikluhod na parang nagdarasal na deboto. Paano ka napunta sa lugar ng mga puresa, sir? Nakidnap ka ba? Delikado sa ganitong lugar pagyayamanin. Halika, itatawag kita ng taxi. Saan ka ba? BGC? Forbes? Ako, sorry, I'm talking too much. May I have your autograph? Binigyan niya ako ng lipstick at hinandog ang malaman niyang dibdib para sulatan. Nag-lipstick ako at ibinigay sa kanya ang kaisa-isang autograph na kaya kong ibigay. Hinalikan ko siya sa pisngi. At nahimatay si Madam. Akala niya yata siguro type ko siya. Hindi niya alam, hindi lang ako marunong magsulat. Makalaglag panty nga, pero no read, no write pa rin. Iniwanan ko siyang nakahilata sa kanan. Paghawakan ko pa siya, baka makasuhan pa ako na kung ano-ano. Nagbulong-bulungan kagad yung mga nasa pila. Uy, may shooting pala rito. Ano kayang flavor ng ganyang hunk? Ang swerte naman ng asawa niya. Naku, sana single pa siya, Mars. Palakas ng palakas ang bulungan. Kumakadyot na ang mga baywang na parang naiihi. Parehong lalaki at babae. Hanggat pumutok na ang bulkan at nagsilabasan sila ng cellphone at sabay-sabay sumigaw ng Pwedeng pa selfie! Bigla akong nagka-ideya. Sa pinakaunang beses sa buhay ko, meron akong angkin na gusto ng iba. Sa wakas, meron na akong halaga sa mundo. At syempre, pagkakakitaan ko to. Pumikit ako, humingang malalim, at isinigawang, Oh, 20-20 lang po ha. Pumila po tayo ng maayos. subok lang naman. Parang ang sinasabi ni Ipe parate, something for something. Ay, Diyos ko, kung alam niyo lang kung anong tumbling ang kailangan gawin ng mga pulubi para lang sa simpleng 20. Kahit bantayan mo ang kotse ng buong araw, sisimangutan ka pa sa 20. Kulang na kulang pang ang pambili ng pop-up Epicola yun, no? Binuksan kong mga mata ko at sa laking gulat ay para bang sabay-sabay na humakbang pakanan ang malaahas na pila ng padyak sa pila ng pa-selfie ko. Kahit yung mga driver ng padyak gusto rin magpa-selfie sa akin. Maghapon akong nandoon sa kalsada. Lahat ng post na gawa ko na. Akbay, back to back, patwitams, action pose, malaking puso, maliit na puso, akbay, serious, wacky, jump shot na selfie. Bawat muscle sa katawan ko nalamas. Nangalay yung pangako sa kangingiti. Pero anong nakuha ko sa pa-20-20 nga bot? 2 bayong ng mga Quezon. Hindi na rin masama. Hinatid ako ng parada ng padyak o padjakade kina Ipe.
ang aking bagong fans gumawa ng banderitas. Tasyong Pogi, Tasyong Panalo, Tasyo for President. Medyo nahiya ako dun sa huli, pero sadya silang mapilit eh. Kibit balikat na lang ako. Sa panahon naman ngayon, kahit sino pwede maging presidente basta may fans, di ba? Malapit na kami kung saan kami parating nagiinuman ni Ipe. Pero may naisip akong ideya. Ako naman ang manlilibre ngayon. Di naman palaging pwedeng sila ang taya, di ba? Baka masira ang pagkakaibigan namin ni Ipe. Tumigil muna kami sa bilihan ng Toma sa highway. Inubos ko yung 2 bayong ko ng pera. Wala akong tinira sa sarili ko. Di bale, marami pang pagkukunan ng kwarta ang aking bagong muka. Pagkalabas ko ng bilihan, meron ng nakabang na parak. Kinakausap ang pinuno ng fans club ko. Oo, may fans club na ako. Kumpleto ang mga kagawad. Marami na ring donasyon mula sa mga miyembro. Narinig ko ang buntot ng kanilang pag-uusap. Boss, kay Tasyo tong padjakade na to. May permit ba kayo para mag-rally? Mayabang na tanong ng bundat na parak. May pa-shades pa kahit alas 5 na. Anong rally? Hindi niyo ba kilala si Tasyo? Ang pangalawang pagbabalik ng anak ng Diyos? Hoy, huwag ka nga maka-Diyos-Diyos ng... Hinawakan ko ang balikat ng parak at sinuwabihan ang boses. Brad, baka naman pwede natin pag-usapan to. Sabay pisil sa kanyang muscle. Ay nanlambot bigla ang mama. Diyos nga! Hinagkan niya ang aking kamay at binalik ko naman ang halik sa kanyang noo. Sarhento na pala yung kausap ko dahil nung nahumaling na siya sa akin, dinalian niya ang pagtawag sa backup sa presinto. Ang sabi, Meron daw silang ihatid na VIP. VIP? Ako ba yun? Mula sa dura, naging VIP! Inimbitahan pa ako ni Sarhento na ihatid daw ako ng chopper pero humindi ako. Kahit katangi-tangi na ang aking kagwapuhan, simpleng tao lang naman ako. Pero maliit na bagay lang daw para sa PNP na alagaan ang tagapagligtas. Kaya hinayaan ko lang. Iniikot namin ang buong Maynila para makarating kina Ipe. Shortcut lang kasi yung tulay sa kanal eh. Pag gagamit ka ng tunay na kalsada, oras ang gugugulin mo, makakembot lang ng ilang metro. Ganun talaga ang mga kalsada rito sa malaking syudad, buktot at paikot-ikot. Nakakatawa siguro kaming tingnan, no? Isang parada ng padyak na may kasunod na parada ng mga fans na may banderitas at sa kung anong paraan ay nakapagpagawa pa ng mga t-shirt na ang design ay mukha ko. Sa likod naman ay hile-hilera ng mga pulis na naka-Ducati at Fortuner. Sa taas naman, may 2 helicopter na buong todong nakabukas ang searchlights. Security measure daw yon ayon sa aking fan club president na aking ding tagapadyak. Naayos na raw ang detalye ng Tasyong Padjakade of the Decade sa kanilang meeting na hindi ko alam kung kailan naganap. Binati ko si Ipe na nagkakamot ng kilikili. Nakataas sa mga paa sa mesa, ang hari ng bangketa. Una akong nakita ni Jasper, isa sa mga boys ni Ipe na hindi naman nalalayo sa akin. Taong grasa lang din na bagong pasok sa construction. Tagahalo ng semento. Iilang ligo lang naman ang lamang sa akin ng hayop na yun, pero grabe makayabang. Nakaduro si Jasper sa akin ngayon. Nanlalaki ang mga mata sa aking munting hukbo. Inanunsyo ako ng aking fan club president. Nandito na si Tasyo, ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Nahulog ang mga panganang boys at lahat dinuro na ako. Pinagbabatukan sila ni Ipe. Naiinis sapagkat huli siya sa balita. Sa wakas, tinalikuran din siya ni Jasper at nasama na sa sahig ang panga ni Ipe. Gulantang ang mga tambay sa binago ng estasyon ko sa buhay sa loob lang ng iisang araw. Ganon talagang swerte. Ang minamaltrato mong aso, bigla na lang nagiging mataas. Sa wakas, nagsalita ako. Magpapainom ako. Nakangiti kong banggit. Ilabas ang binili sa Mercury Drug. Tone-toneladang drum ng 70% na isopropyl alcohol ang ibinaba mula sa helicopter. Nag-utos ako. Laklakin yung lahat yan. Sumugod ang fan club.
Iginapos nila ang mga sanggano. Silang minaltrato ako ng ilang taon dahil pangit ako. Something for something, di ba? Joke lang! Mabilis silang pinakawalan at nilabas ng mga parak ang mga kaha ng beer at pulutan. Kaya ko ngang gawin, pero hindi ko naman kailangang gawin eh. Sayang lang sa oras ang magalit. Nagpatugtog ang mga parak ng disco music mula sa kanilang naglalakasang speaker. At naganap ang unang Tasho Day. Nakahingang malalim si Naipe at pinagtawanan na lang namin ang nakaraan. Tapos na yun eh. Nag-inuman at nagkasiyahan kami magdamag. Nang malasing ang buong barangay, dumaan si Feli. Si Feli, aaminin kong type ko siya. Pero imposibleng maging kami dahil nga sa aking kapangitan. Noon, iba na ang sitwasyon ngayon. Kinita ko siya sa gitna ng kalsada at binuhos ang lahat ng aking kagwapuhan upang makilala siya. Hello, Feli. Hello, Tasho. Kilala mo ako? Oo naman. Gabi-gabi mo akong binabati eh. Paano kita di makikilala? Bakit mo ko tinatakbuhan? Dahil ba pangit ako? Ha? Nako, hindi ka yung tinatakbuhan ko. May utang kasi ako kay Ipe at palagi niyang hinihingi yung number ko. Ayaw ko namang ibigay. Ganun ba? Feli, may napapansin ka bang bago sa akin? Wala naman. Sorry, Tasho Malabo kasi yung mata ko eh. Kahit gaano pala ako kapogi, wala pa rin pala akong pag-asa sa kanya. Pero Tasho, mas masaya ka ngayon. Bagay sa'yo. Tinapos niya ang maikli naming pag-uusap at dumiretso na siya sa bahay. Naghihilig pa rin si Naipe, si Jasper, ang fan club president ko at ang sargento. Lahat magkayakap na parang matagal nang magkakabarkada. Lumihis ako at pumunta rito sa kanal. Binuksan ko ang zipper ko at umihi tulad ng nakaraang gabi. Ano kayang gusto ng demonyong yun? Ano ba yung something for something niya? Akala ba niya mananakit ako? Mga abuso ng kapangyarihan? Nakakatawang demonyo, napakatanga. Hoy, gintong Tasho, hindi gumana yung pakana mo, ulol. Pogi o pangit, panalo o talo, ako pa rin si Tasho. Nilo, kunin mo yung pang-ontra natin sa aswang. Panigurado nandito lang siya sa paligid ng bahay natin. Salamat po, Aling Rosalinda, sa mga prutas na bigay nyo. Panigurado matutuwa po nito si Brenda. Pare, may lihim ako na ibubulgar sa'yo. Sana wag mo ipagsabi sa iba, ha? Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado. Aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Kamusta mga kalagim? Ang kwentong ito ay nangyari noong 2005 sa isang liblib na bayan sa Capiz. Ako nga po pala si Nilo. Noong panahon na yon, buntis po si Brenda ang aking mahal na asawa. Noong una, kami ay nanirahan sa bahay ng mga magulang ko. Pero kalaunan, nagdesisyon din kaming magtayo ng aming sariling tahanan. Walang kasing saya ng magkaroon ng sarili mong bahay at buhay bilang mag-asawa. Nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis ni Brenda nang magdesisyon kaming magpatayo ng isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada. Malapit lang sa bahay ng mga magulang ko. Hindi madali ang buhay namin noon, lalo na't hindi pa regular ang trabaho ko sa construction. Isang araw,
Inisip ko kung paano kami makakaahon. Lalo na at buntis si Brenda at ako'y walang katiyakan sa mga darating na buwan. Hanggang isang araw, tanghaling tapat, matapos kaming magtanghalian ni Brenda, nagpasya akong lumabas upang magpahangin at magpababa ng kinain ko. Paglabas ko, nakita ko si Aling Rosalinda na may daladalang basket ng prutas. Oh! Aling Rosalinda, kayo pala! Ano po ang maitutulong ko? Tanong ko nang makatagpo kami sa labas. Inabot niya sa akin ang basket at sinabing ito ay para kay Brenda. Tuwang-tuwa ako, pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Bakit siya magbibigay sa asawa ko? Hindi kami ganoon kakilala ni Aling Rosalinda at isa sila sa pinakamayayamang pamilya sa amin. May malalawak na lupa at maraming ari-arian na ipinapamana sa mga tao sa lugar. Bago siya umalis, sinabi ni Aling Rosalinda, Ingat kayong dalawa, lalo na sa baby. nabigla ako dahil paano niya nalaman na buntis si Brenda. Hindi naman siya madalas lumabas ng bahay at malayo pa ang kanilang tahanan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya magbibigay ng prutas sa amin. Pagdating ko sa bahay at ipinaabot ito kay Brenda, tumawa na lang ito at nagsabi, Hayaan mo na, Nilo. Baka may balak na siya sa susunod na halalan. Pasalamat na lang tayo kaysa mag-isip ng masama. Isang umaga, habang nagkakape ako sa harap ng bahay at nagpapatakbo ng mga manok, napansin kong dumaan ang sasakyan ni Aling Rosalinda sa harap namin. Hindi ko may paliwanag pero parang may nararamdaman akong hindi maganda. Nilo, anong tinitignan mo dyan? Uminom ka na ng kape mo at baka malamig na. Magbihis ka na rin at baka magmukha kang tamad sa trabaho. Sabi ni Brenda. Baka nangangampanya lang siya, sabi ko. Pero hindi ba't masyado pang maaga para magkampanya siya? Tanong ko sa sarili ko. Pero sinunod ko na lang si Brenda at hindi na ito pinansin. Nang matapos akong maligo, kumain at maghanda para sa trabaho, sinabi ko, Brenda, lock mo na lang ng maayos ang bahay, ha? Kung sakaling hindi ka komportable mag-isa at may kakaibang nararamdaman ka sa matandang Rosalinda na iyon, tumakbo ka agad sa bahay ng nanay mo. Tumawa lang siya at sinabing, Sobrang OA mo, Nilo. Relax ka lang. ang ganda naman daw ni Aling Rosalinda, para katakutan ko siya, sabi ni Brenda. Pagkaalis ko, wala na akong nakita pang sasakyan ni Aling Rosalinda. Habang nasa trabaho ako, hindi ako mapakali. May kaba sa dibdib ko at hindi ko mapigilan ang mag-alala kay Brenda. Kaya't nagpaalam ako sa foreman ko at nagdahilan na hindi maganda ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at pumayag siya. Agad akong umuwi at tumaas ang kabog ng aking dibdib nang makita ko ang sasakyan ni Aling Rosalinda sa tapat ng bahay namin. Pagpasok ko, nagulat ako nang makita si Aling Rosalinda hawak ang tiyan ni Brenda. Nang makita ako, agad siyang umatras at binitiwan ang tiyan ng asawa ko. Oh, Nilo, ba't nandito ka na? Tapos na ba ang trabaho mo? Tanong ni Aling Rosalinda. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya pinauwi na ako ng foreman. Sagot ko. Aling Rosalinda, ano pong ginagawa niyo rito? Sumagot siya na naghatid lang daw siya ng mga prutas para kay Brenda. Nang umalis siya, tinanong ko si Brenda kung bakit pinapasok niya si Aling Rosalinda sa bahay nang wala ako. Bakit siya nagpapapasok dito nang wala ako? Delikado yon, Brenda, lalo na't buntis ka, sabi ko. Hayaan mo na, Nilo. Sagot ni Brenda. Si Aling Rosalinda lang naman yon. Mabuti ang pakay niya sa akin.
Katunayan nga, inanyayahan pa nga niya akong mamasyal sa bahay nila. Hindi ko talaga maintindihan. Dati, hindi kami pinapansin ni Aling Rosalinda. Pero ngayon, gusto niyang alagaan si Brenda, lalo na't buntis siya. Hindi mo maalis sa akin mag-alala, mahal. Ingat ka sa mga tao na hindi naman natin ganoon kakilala, sabi ko. Oo na, Nilo. Relax ka na. Wala namang masama. Hindi ba? Baka masama lang ang pakiramdam mo. Magpahinga ka muna. Sagot ni Brenda. Pagkatapos ng ilang araw, patuloy pa rin ang pagdalaw ni Aling Rosalinda. Minsan, naaabutan ko silang magkasama ni Brenda sa sala. Ngunit palaging umiikot ang mga mata ni Aling Rosalinda sa bawat sulok ng bahay. Tuwing makikita niya akong dumarating, mabilis siyang nagpapaalam. Kaya hindi ko siya natatanong ng masinsinan. Anong pinag-uusapan niyo, mahal? Parang hindi natatapos-tapos Tanong ko kay Brenda. Wala naman, Nilo. Mga bagay-bagay lang sa pagbubuntis. Saka mas mabuti na may kausap ako dito. Kapag wala ka, nakakaburyong din dito. Sagot ni Brenda. Bakit? Ayaw mo pumunta na lang kila nanay? Doon ka na lang tumambay. Kapag dito ka sa bahay, hindi ako mapakali. Sabi ko. Yan ka na naman, Nilo. Sobra kang praning. Walang mangyayari sa akin, lalo na dito sa bahay natin. Sagot ni Brenda. Hindi kami nagkasundo. 7 buwan na si Brenda at madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Malamig ang gabing iyon, pero pinagpapawisan siya. Ang init, Nilo. Reklamo niya. Malamig naman sagot ko. Dahil sa patuloy niyang pagrereklamo, napilitan akong bumangon at pinaypayan siya. Hindi ko naman ramdam ang sinasabi niyang init dahil malamig nga ang gabing iyon. Mainit talaga eh. Tapos sumasakit pa ang tiyan ko. Patuloy niyang reklamo. Habang pinapaypayan ko siya, biglang may ingay ng baboy mula sa labas ng bahay. Dito ko naisip ang tungkol sa mga aswang. Sabi ng lola ko, ang mga aswang ay kayang mag-anyong hayop. Sa Ilonggo, tinatawag silang tigbaylo. Mabilis akong kumuha ng itak at pinakiramdaman ng buong paligid. Sige, pumasok ka na at matigbasan ang ulo mo. Sabi ko sa sarili ko. Panigurado ako sa mga oras na iyon na handa ako kung sakaling may pumasok sa bahay. Pakiramdam ko may aswang sa paligid. Sabi ni Brenda. Sumigaw ako ng malakas upang marinig nila nanay at tatay sa kabilang bahay. Nagmadali silang dumating at pati mga kapitbahay namin ay nagising. Ikinukwento ko sa kanila ang narinig ko at may sinabi ang kapitbahay namin na lalaki. Ayaw kong pag-isipan pa ng masama, Nilo. Pero habang pauwi ako galing sa inuman, may nakasalubong akong malaking kulay itim na aso papunta sa bahay niyo. Hindi ko na pinansin kasi nakainom na ako. Sabi ng kapitbahay namin. Humupa ang kaba ko nang makumpirma nilang walang ibang nakita. Baka nakalayo na iyon, sabi ko. Sinabi ng matanda sa amin na hindi na raw tatagal ang mga aswang sa isang lugar kung maraming tao nang nakakita. Pinayuhan nila kami na pumunta sa isang albularyo para protektahan si Brenda at ang bata. Kinaumagahan, sinamahan kami ng mga magulang ko sa isang manggagamot. 3 oras ang biyahe namin bago kami nakarating. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Ang bahay niya ay puno ng mga halamang gamot at mga langis na nakalagay sa mga bote at nakasabit sa bakuran. Sabi ni nanay, may mga ritual daw ang mga langis na iyon. Hindi raw basta-basta makakapasok ang mga masasamang nilalang sa bahay na iyon dahil sa mga ritual. Matapos kausapin ng matanda si Brenda,
Hinawakan niya ang kanang palad ng asawa ko habang may hawak na puting bato ang kaliwa. May umaaligid na aswang kay Brenda. Sabi ng matanda. Bangkilan ang tawag dito. Isa itong uri ng aswang na kayang mag-anyong hayop at magpanggap na tao. Ang layunin nila ay ang kunin ng bata sa sinapupunan ng isang buntis. Bantayan mo ng mabuti ang iyong asawa at ang bata. Inusal ng matanda ang isang orasyon at binigyan kami ng pulseras na gawa sa ugat. Makatutulong ito para hindi malapitan ng aswang si Brenda, pero mag-ingat pa rin dahil ang mga aswang ay may pangontra sa mga albularyo. Sabi ng matanda. Kunin mo rin ang buntot pagi at iwasan ang pagiging kampante. Ang mga aswang raw nanghihina at hindi kayang magpagaling kapag tinamaan ng buntot pagi. Kaya naman iwas na iwas sila dito. May isa pa raw na pangontra, karit sa palay. Kung sakaling tamaan ng karit ang mga aswang, hindi raw gagaling ang sugat nila. Kaya't nakahanda na kami. Kinuha ko na ang buntot pagi. Hindi na kami pinagbayad ng albularyo sa pagpapatingin kay Brenda. Ang sabi niya, yung buntot pagi lang ang kailangan bayaran. Pagka-uwi namin ng hapon, naabutan namin ang sasakyan ni Aling Soledad sa harap ng bahay. Pababa siya ng sasakyan nang makita ang pulseras na suot ni Brenda. Parang nagkaroon ng takot sa mga mata niya. Mabilis siyang nagpaalam at tumakas na pabalik sa sasakyan. Parang may kutob akong mali pero hindi ko na pinansin. Ayokong magtanim ng kung ano-anong haka-haka hanggat wala akong matibay na ebidensya. Ilang linggo rin ang lumipas, hindi nagpakita si Aling Soledad. Si Brenda, sabi niya, baka nagbakasyon daw sa ibang bansa kasi ang ilan sa mga anak nito ay nakapagtungtong na sa Canada. Pero hindi ko yon masyadong pinaniwalaan. Sabi ko sa sarili ko, may ginagawa siyang paraan para hadlangan ang pagsuporta ng pulseras kay Brenda. Ganun ba? Oo, pero sana naman, mahal, hindi mo rin siya basta pagkatiwalaan. Pambihira ka naman, Nilo. Hindi siya mukhang aswang. Ang ganda-ganda nga niya, kahit matanda na siya. Oh, maganda nga. Pero hindi lahat ng aswang mukhang kaawa-awa. May mga aswang ding may kaya at magaganda. Tulad ng dati, talo na naman ako sa usapan. Ayokong ma-stress pa siya, lalo't buntis na siya. Kaya tahimik na lang ako. 8 buwan na ang tiyan ni Brenda nang bigla siyang dumaan sa bahay namin isang araw. Maaga, may dala siyang mga prutas at pagkain. Napansin ko, wala na siyang takot sa pulseras ni Brenda. Binati pa nga niya ako ng magandang umaga. Hindi ko na siya pinansin, binati ko na lang siya pabalik. Pagkatapos magbigay ng mga dala, mabilis siyang umalis. Pero bago siya tuluyang lumabas, tinignan niya pa ang tiyan ni Brenda. Kita mo na. Ano ba, Nilo? Hinawakan pa nga niya ako habang suot ko yung pulseras. Pero sabi ng albularyo, takot ang mga aswang sa ganito. Tumahimik na lang ako. Wala na akong nasabi at si Brenda patuloy pa rin ang tiwala sa kanya. Ako? Nagtatago lang ng mga duda. Binabantayan ko lang siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Walang ibang magagawa kundi mag-ingat. Isang araw, habang hindi pa tapos ang hapon, umuwi ako at nakita ko si Aling Soledad sa loob ng kwarto namin. Tinitingnan niya ang bubong kung saan matutulog si Brenda. Bigla siyang nagulat nang dumaan ako. Mabilis na umalis. At tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Brenda. Binilisan ko ang mga hakbang ko
at nagmadali akong pumunta sa bahay ng mga magulang ni Brenda. Doon, nakita ko siya, walang problema. Nakaupo sa sala, nanonood ng TV. Nilo, ba't ka umuwi? Nagkita ba kayo ni Aling Soledad? Mabilis na sagot ni Brenda. Hindi, kanina pa ako dito. Seryoso akong nagsalita. Wala bang nakakalimutan? Lumingon siya. Nakalimutan ko lang ilak ang bahay. Kaya naman pinagsabihan ko siya ng kaunti. Pero hindi ko na sinabi sa kanya kung anong nangyari. Alam kong hindi rin siya maniniwala. Pagkatapos ng lahat, pinuntahan ko ang bubong ng bahay. May nakapansin akong maliit na butas, kasinlaki ng aking paa. Sobrang talino ng aswang na yon. Alam niyang kinakabisado namin ang bahay. Nasa gabi na at pagkatapos namin maghapunan, umupo ako sa tabi ng bintana. May naamoy akong insenso at narinig ko ang mga tunog ng ilang hayop sa paligid. Nag-alala ako, sinabihan ko si Brenda, parang may nagpapausok, di ba? Naaamoy mo? Oo, parang nakakaantok nga. Teka lang, lalabas ako, dito ka lang. Naglakad ako sa labas para hanapin kung saan galing yung amoy. Pero pabalik na ako nang biglang sumigaw si Brenda. Nilo, may nakita akong malaking ibon sa bintana. Ibon? Bakit? Oo, lumipad agad siya. Maya-maya pa. May narinig akong ingay mula sa bubong. Mga pakpak na nagaspas. Saan galing yon? May tumapak sa bubungan. Naghanda ako ng buntot pagi. Huwag sana nila kami lapitan. Brenda, halika. Pumasok ka sa kwarto. Maghihintay ako dito. Ang tahimik ng paligid. Ang bawat galaw ay naririnig ko. May mga hakbang sa taas ng bubong. Pumasok kami sa kwarto. Ipinasa ko kay Brenda ang itak. Huwag kang matakot. Nandito ako. Biglang sumabog ang ingay sa bubong. Sumira ng yero. Pero nang bumalik ako sa kwarto, biglang tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ulit ang mga tunog sa pintuan. Ang takot na nararamdaman namin, parang may gustong pumasok. Pagdating ko sa pintuan, bigla na lang tumahimik ang paligid. Tapos, may narinig akong tunog ng yero na parang may nahulog mula sa itaas. Kasabay nun, ang malakas na sigaw ni Brenda. Kaya't agad akong tumakbo pabalik sa kwarto. Dito ko na lang nakita ang malaking ibon na pumasok na sa loob ng kwarto namin. Hindi ko na inisip pa. Agad kong hinataw gamit ang buntot pagi. At sa lakas ng palo ko, napalayas ko siya mula kay Brenda. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang malaking itim na aso. Lumundag siya papunta sa akin. Tinangkang kagatin ako. Pero gamit pa rin ang buntot pagi. Tinulak ko siya palayo. Pagkatayo ko, hinataw ko ulit siya ng buong lakas. Ang bilis ng reaksyon ko. Kaya't napuruhan ko siya ng malalim at siya'y napaatras. Noong mga oras na iyon, natuklasan ko na siya nga ang aswang na tinutukoy ko. Saan yung tao? Tanong ko. Ang galit ko'y sumabog. Nakita ko ang mukha ni Aling Soledad at ang mga duda ko'y naging totoo. Huwag mong gawing katawa-tawa ang buhay ko, Aling Soledad. Ikaw pala ang aswang, ha? Nagbabalak kang kunin ang anak ko, no? Bagamat nanghihina na siya sa mga oras na iyon, patuloy ko pa rin siyang hinahampas ng buntot pagi. Hanggang sa humingi siya ng tawad at nagsalita. Palayain mo na ako at gaganti ako sa iyo ng pera. Ibabayad ko sa iyo ang lahat. Dahil sa mga pangarap namin ni Brenda na magkaroon ng sarili naming lupa at bahay, nagdahan-dahan akong nag-isip. Hindi ako agad pumayag.
Baka ito ay isang pangako ng aswang na hindi matutupad. Alam ko, ang mga nilalang na tulad niya, mahirap pagkatiwalaan. Roy, masyado na tayong nahihirapan, sabi ni Brenda. Bigyan na natin siya ng pagkakataon. Baka magkakaroon tayo ng pagkakataon na makaahon mula sa lahat ng pagkakautang. Hindi ko na naisip pa ang mga panganib. Habang tinitimbang ko na pagdesisyonan ko na rin, pinili ko na palayain siya. Ngunit may isang kondisyon na ipinaabot sa amin ni Aling Soledad. Huwag daw naming ipagsasabi na siya ang aswang kapalit ng gabing-gabing alay niya ng pera sa amin. Sinabi niyang kung magsusumbong kami, mamamatay daw ang lahat ng magiging anak namin. Isang matinding sumpa. Isa itong pagsubok sa aming mga desisyon. Alam ko na ang isang maling hakbang ay magdudulot ng hindi inaasahang kapahamakan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga upang ayusin ang bubungan namin. Tinanong ko ang mga kapitbahay kung may narinig silang kakaibang ingay noong nakaraang gabi. Pero sabi nila, wala raw. Pati mga magulang ko, wala rin silang naramdaman. Hindi ko alam kung paano ko naiwasan ang mga panganib noong gabing iyon. Baka dahil nga sa insenso na naamoy namin. Siguro yun ang dahilan kung bakit ako tinangay ng antok. Buti na lang at napigilan ko pa. Kinagabihan, nagulat na lang kami ni Brenda nang may nahulog mula sa bubungan. Isang bundle ng pera. Noon ko lang naisip na ito na ang simula ng aming pagyaman. Gabi-gabi, may nahuhulog na kalakihan ng pera mula sa aming bubungan. Lahat ng tao sa paligid ay nagtataka kung paano kami umangat sa buhay. At ang pinili ko lang na sagot, nanalo ako sa loto. Ngunit hindi iyon ang totoo. Sa mga sumunod na linggo, ang dating barong-barong namin ay naging isang 3 palapag na bahay. At may sariling sasakyan na kami. Lahat ng mga utang namin ay nabayaran at kami nakabili na ng lupa. Lumipas ang mga taon at ngayon 3 na ang anak namin ni Brenda. Isang araw, nagdesisyon silang magbakasyon sa mga magulang ni Brenda. Naiwan ako sa bahay para mag-asikaso ng ilang negosyo. Gabi na nang naisipan ko ang isang inuman kasama ang mga barkada. Nagsimula kami magkwentuhan at magyabang. At sa di inaasahang pagkakataon, ang mga inuman at kwento namin ay nauwi sa isang lihim na hindi ko dapat isinumpa. Nabigla ako nang hindi ko namamalayan na naikwento ko sa kanila ang aming kasunduan kay Aling Soledad. Dahil sa kalasingan ko, nagsalita ako nang hindi ko alam ang magiging epekto. At sa hindi ko inaasahan, sinabi ko sa kanila kung sino ang aswang, si Aling Soledad. Nang matapos ko ikwento ang lahat, nagkaroon ng matinding katahimikan. Lahat kami ay nagkatinginan at parang may masamang nangyari. Hindi ko na naisip ang mga susunod na pangyayari. Ilang sandali pa, tumunog ang phone ko. Ang pangalan ni Brenda ang lumabas sa screen. Bigla akong kinabahan. Sinagot ko ito agad. Sa kabilang linya, humahagulgol si Brenda. Ang sinabi niya na aksidente ang sasakyan namin. Yung mga anak natin, patay na sila. Dito ko na lamang natutunan ang tunay na kabigatan ng sumpa. Ang lahat ng tinayo namin ay nawawala sa isang kisap mata. Ang 3 anak namin, pumanaw. At ako, iniiwasan ko na ang sarili ko sa sakit na dulot ng isang pagkakamali. Ang mga pera mula sa aswang ay tumigil. Walang nangyaring maganda mula sa kasunduan namin. Ang mga yaman nawalan ng halaga
At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa nangyaring iyon. Kaya't ngayon, nagsisilbing aral ang kwento ko sa inyo. Ingatan ninyo kung anong meron kayo. Dahil isang pagkakamali lang ay mawawala lahat. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin kayang ipaliwanag. Mga pangyayaring kumikiliti sa imahinasyon at mga kaganapang naglalaro sa pagitan ng panaginip at realidad. Minsan, dumarating din ang mga sandaling pumupuno sa iyo ng kilabot. Sumusubok sa tatag ng pananampalataya at sumusukat sa mga limitasyon mo. Ano nga ba ang realidad? Ito ba ang mga bagay na nangyayari lang sa pisikal na buhay ng tao? O kasama rin ba ang mga kaganapan na hindi nakikita pero nararamdaman? Hayaan niyong ang kwento ko ang magbigay linaw sa mga katanungang ito. High school student, responsableng anak, mabait na kaibigan, at relihiyoso. Ilan lang yan sa mga salitang naglalarawan sa akin. Pinalaki ako ng mga magulang ko na malapit sa itaas. Lagi kaming nagsisimba tuwing linggo, nangungumpisal isang beses isang buwan, at aktibo sa mga gawaing simbahan. Ang sabi ng mga matatanda sa amin, kapag madasalin ka raw, malayo ka sa kapahamakan. Kaya hindi ko inasahan na meron palang mangyayaring susubok sa tibay ng pananampalataya ko at hihimay sa bawat hibla ng pagkatao ko. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Hindi ako nakasama sa mga magulang ko na magsimba dahil late na ako nagising. Excited pa ako sa pag-uwi nila kasi lagi akong merong pasalubong. Pero hindi ko alam kung bakit tanghali na wala pa rin ang mga magulang ko. Nakaidlip na tuloy ako sa kahihintay. Bigla akong nagising sa ring ng telepono. Si tita ang nasa kabilang linya. Rinig kong pinipigilan niyang umiyak habang kausap niya ako. Alex, huwag ka sanang magugulat. Pero wala ng parents mo. Nasagasaan sila ng lasing na driver habang naghihintay ng jeep pa uwi. Biglang sumikip ang dibdib ko sa sinabi ni tita. Para na rin akong nasagasaan sa ibinalita niya. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ni hindi ko makuhang magpakita sa lamay dahil hindi ko matanggap ang pagkamatay ng mga magulang ko. Paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos kung bakit ang mga magulang ko pa. Sinumpa ko ang pangalan niya. Walang Diyos. Dahil kung meron, hindi niya kukunin sa akin si Mami at si Daddy. Sabi ko sa sarili ko. Kinahapunan matapos ang libing, tinapon ko ang lahat ng mga santo sa bahay namin. Inalis ang mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at pinangako sa sarili ko na hindi na ako maniniwala sa Diyos. Noong gabing yun, nagsimula nang maglaho ang guhit sa pagitan ng realidad at panaginip. Summer vacation noong nangyari ang lahat ng ito. Walang pasok sa school, kaya inuubos ko ang oras ko sa pagkwestiyon ng dahilan ng buhay ko. Malapit lang ang bahay ni tita sa amin, kaya dinadalhan niya ako ng pagkain araw-araw. Inalok na rin niya akong tumira sa kanila, pero ang sabi ko, dito na muna ako habang walang pasok. Mabilis na naubos ang araw at nagsimula ng dumilim. Lumabas ako para magtapon ng basura.
Ako lang ang tao sa kalsadang iniilawan ng nag-iisang poste. 3 bahay ang layo sa amin. Nang bigla akong napatingin sa may puno sa bakuran ng kapitbahay, may nakita akong dumaan. Parang taong naglalakad ng dahan-dahan habang may hawak na kung ano. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ginagawa niya ron. Nagmadali akong bumalik sa bahay dahil alam kong merong kakaiba sa pangitaing yon. Pagpasok ko, kakaiba na ang pakiramdam. Parang hinihigop ng dilim ang lakas ko. Nangingibabaw ang lungkot at takot sa puso at isip ko. Habang papunta sa kwarto, napansin ko ang tokador na pinag-alisan ko ng mga santo. At sa ibabaw nun, nakapato ang kulay itim na figurin na hindi pamilyar sa akin. Hindi mapalagay ang loob ko. Para bang nakatingin siya sa akin habang tinitingnan ko siya. Makatulog na nga lang, sabi ko sa sarili ko. Iniwan kong bukas ang pinto ng kwarto para pumasok ang hangin. Mainit kasi kahit gabi. Sa kung anong dahilan, naalimpungatan ako. Tumingin ako sa orasan sa ulunan ng kama. 3:00. Madaling araw na pala. Parang merong kakaiba sa mga oras na yon. At sa kaunting liwanag galing sa sala, nakita kong may nakatayo sa pintuan ng kwarto ko. Katulad ng itim na aninong nakita ko kanina sa labas. Mas maitim sa dilim ng gabi. Parang huklubang lalaki na may suot na belong itim. Palingalinga siya na parang may hinihintay. At kahit hindi ko makita ang mga mata niya, alam kong nakatitig siya sa akin. Noong sandaling yon, parang tumigil ang oras at naipon sa kwarto ang lahat ng lamig sa buong mundo. Nagtalukbong ako ng kumot at nagkunwaring tulog para magtago sa anino. Ramdam ko ang balik ng hininga sa mukha ko na tumatama sa kumot na nakabalot sa akin. Laking kulat ko nang biglang lumundo ang kanang bahagi ng kama na parang merong umupo doon. Pagkatapos, isang garalgal, malalim at matalim na boses ang humawi sa katahimikan. Kasabay ng ungol na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Akala mo ba hindi ko alam na gising ka? Huwag mo naman akong pagtaguan. Gusto ko lang makipagkaibigan, sabi ng anino. Habang nasa ilalim ako ng kumot, naramdaman kong may malamig na daliring tumampi sa noo ko. Dahang-dahang gumuguhit pababa sa ilong, labi at leeg ko. Natulala ako sa takot at walang ano-ano, parang may puwersang humahatak pababa sa kumot. Pumikit ako at nagsimulang sabihin ang mga dasal na sinumpa kong hindi ko na ulit gagamitin. Ama namin, sumasalangit ka. Natigilan ako. Parang merong bumara sa lalamunan ko. Tuluyang bumaba ang kumot pero walang kahit ano sa paligid. Hindi ako makagalaw. Parang hinigop ng dilim ang lahat ng liwanag sa bahay. Bigla ako may naramdaman na kumikiliti sa pisngi ko. Kinapa ko kung ano yun. At sa konting liwanag ng buwan, napansin kong buhok ang hawak ko. Buhok? Kaninong buhok to? Tanong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong lumingon pataas para sundan ang buhok. At para akong sinuntok sa sikmura ko sa nakita ko. Bigla akong kinapos ng hininga at dinaluyan ng kilabot ang buong katawan. Binalot ng pula ang buong mundo nang tumitig ako sa mga namumula at nanlilisik niyang mata. Sandaling nagkaharap ang mga mukha namin at doon ko nakita ang kagimbal-gimbal niyang itsura. Mahabang buhok pala ang inakala kong belo, maputlang mukha at mga kulay pulang mata na parang tagos ang tingin sa kaluluwa ko. Walang bibig o tenga at parang diretso sa isip ko nang sinabi niyang, "Wala ang Diyos mo rito. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin?
Hindi ka naman naniniwala sa kanya, di ba? Ibabalik ko sa iyo ang mga magulang mo. Sinubukan kong sumigaw, pumalag at magwala. Pero parang inaagaw ng anino ang lahat ng lakas ko. Tuluyang kinain ng dilim ang buong mundo. Nagising ako na tuyong-tuyo ang lalamunan at parang sinilaban ang katawan. Panaginip lang ba ang lahat ng yon? Kahit hindi ko malis ang kilabot na nararamdaman ko. Bumangon ako para uminom ng tubig. Habang papunta sa kusina, tumayo ang balahibo ko nang makita kong nasa ibabaw ng lamesa ang piguring itim. At tila binabantayan nito ang lahat ng galaw ko. Hindi ko maipaliwanag ang aurang bumabalot sa pigurin. Parang dala niya ang lahat ng lungkot, sakit, dalamhati at pagdududa sa buong mundo. Tinampot ko ang pigurin at tinapon sa labas ng bintana papunta sa dilim. Pagkatapos tumakbo ako sa kwarto. Pero napahinto ako nang makita ko ang pigurin sa ibabaw ng istante na nasa gilid ng kama ko. At sa labas ng bintana, lumulutang ang anino habang nakatitig sa akin. At bigla kong narinig ang tawa niya. Palakas ng palakas sa loob ng isip ko na parang radyong unti-unting tinutodo. Ayaw mo bang sumama sa akin? Aalisin ko ang lahat ng galit at puot na nararamdaman mo. Ibabalik ko sa iyo ang mga magulang mo. Lumapit ka lang sa bintana at ako na ang bahala sa lahat. Alam kong gusto ng anino na tumalon ako sa bintana. Ramdam ko na kaluluwa ko ang pakay niya. Kaluluwa ng isang taong walang pananampalataya, walang kinabukasan, tumalikod sa lahat ng pinaniniwalaan at sinukuan na ang buhay. Sumama ka sa akin at ibibigay ko lahat ng gusto mo. Walang sakit, walang lungkot at higit sa lahat, pakikinggan ko ang lahat ng daing mo. Hindi kita hahayaang masaktan. Naramdaman kong bumibigay na ang isip ko sa mga sinasabi niya. Ano pa nga bang silbi ko sa mundo? Wala na akong magulang. Hindi ko na matutupad ang mga pangarap ko. Makapag-aral sa magandang school, magkaroon ng magandang trabaho, pati na ng sariling pamilya. Umuusad ang mga paa ko kahit hindi ako lumalakad. Parang may tumutulak sa akin papalapit sa bintana na hindi ko nakikita. Iniunat ng anino ang kamay niya para abutin ako. Pagkatapos nun, nakita ko ang naaagnas niyang balat. Halika, sumama ka na sa akin. Nahawakan niya ang kamay ko at bigla akong napabangon at nagising. Double dream? Panaginip sa loob ng panaginip. Tumingin ako sa bintana pero wala roon ang anino. Napalingon ako sa orasan sa may istante. 3:00. Nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko tapos na ang lahat ng kababalaghan na mangyayari sa buhay ko. Pero maling-mali pala ako. Dinalhan ako ni tita ng almusal kinabukasan at kinumbinsi akong lumipat na sa bahay nila. Alex, kumain ka muna. Dinalhan kita ng tapsilog. Paborito mo yan, di ba? Kailan ka ba lilipat sa bahay? Baka next week na po, tita. Ayusin ko lang po yung mga gamit ko. O sige, ikaw ang bahala. Ang sabi ni tita sa akin. Sabi ko kay Grace, samahan ka dito para hindi ka mag-isa. Pinsan ko si Grace, anak ni tita. Magkasabay kaming lumaki kaya magkasundo kami sa lahat ng bagay. Sige po, tita. Salamat po. 5:00 ng hapon nang dumating si Grace sa bahay. May dala siyang mga chichirya at mga DVD na pwede naming panoorin. Medyo nabawasan ang takot ko nang makita ko si pinsan. Nakalimutan ko sandali ang mga nangyari kagabi. Nanood kami ng movies hanggang hating gabi. Inaantok na ako, Lex. Dito na ako matutulog sa sofa, ha? Sabi ni Grace. Okay, dalhan na lang kita ng kumot at unan, ha? Pumasok ako sa kwarto para kumuha ng kumot at
parang bulang naglaho ang kaunting kapayapaan na nararamdaman ko nung gabing yon. Nasa ibabaw ng mga kumot ang piguring itim. Kasabay nun, narinig ko na parang may sumusuka sa banyo. Tunog ng suka na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tinakpan ko ng una ng pigurin at sinilip si Grace. Baka kasi nasobrahan siya sa kinain namin at nasuka. Paglabas ko ng kwarto, natigilan ako nang makita ko si Grace na nasa sofa. Mahimbing na natutulog. Naglakad ako papunta sa banyo. Nakita kong nakabukas ang ilaw at tumatagos pa rin sa pinto ang tunog ng pagsuka na parang kinulob ng lupa. Pagpasok ko ng pinto, umikot ang mundo at nasa kwarto na naman ako. Kaharap ang nanlilisik na mga mata ng anino. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang isama natin ang pinsan mo? Sabi ng anino. Huwag mo siyang idamay! Sigaw ko. Tumawa lang ang anino at hinawakan ang mukha ko. Nakita ko ang parang naaagnas na naman ng mga kamay niya. Amoy bulok na karne na pinaglipasan ng panahon. Wala ka ng buhay na babalikan. Wala kang kinabukasan. Wala kang pananalig. Ako ang dapat mong sambahin. Tumutusok ang bawat salitang binibitawan ng anino. Pero dahan-dahang bumalik ang mga pangaral sa akin ng mga magulang ko. Susubukin ang pananampalataya mo sa mga pinakamahirap na pagkakataon, Alex. Kailangang maging matatag ka. Sabi ni Mama, ikaw ang makakapagdikta ng direksyon ng buhay mo. Huwag kang susuko kahit anong mangyari. Sabi ni Papa. At sa mga oras na yon, parang binalot ng liwanag ang buong katawan ko. At naisip kong manalangin ng mataimtim at magbalik loob sa itaas. Dahan-dahang nawala ang anino at unti-unting bumabalik ang ilaw sa kwarto. Laking pasasalamat ko sa Diyos. Napatingin ako sa orasan sa estante. 3:00. Pumasok si Grace sa kwarto ko habang pupungas-pungas pa. Lex, ano nangyari? Naririnig kitang umuungol kaya pumasok ako sa kwarto mo. Wala. Masamang panaginip lang. Sige na, matulog ka na. Ano nga ba ang realidad? Ito ba ang mga bagay na nangyayari sa'yo araw-araw? O may mga pangyayaring nagaganap sa isip mo? Mahalagang aral ang itinuro sa akin ng kababalagang ito. Nakasalalay sa bawat tao ang realidad na ginagalawan niya. Base sa paniniwala, sa kultura, o impluensya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari. Pero isa lang ang alam ko. Hinding-hindi na ako mawawalan ng pag-asa at pananampalataya mula ngayon. Nay! Tay! Gising! May kailangan kayong malaman. Tay, ano ba? Tumigil ka na at baka may makakita pa sa'yo. Tara, bantayan natin ang bahay nila. Baka mapatunayan natin na aswang nga ang pamilya nila. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Ako nga po pala, si Tita Marcy, taga Tarlac. May kwento lang akong gusto ibahagi. Naranasan ko to nung bata pa kami ng mga kapatid ko, nung taong 1997. Uy, bilisan mo na dyan, hinahanap na tayo ni Mama. Totoo ba yung mga aswang na sinasabi nila? Para sa akin, baka panakot lang yun. Wala namang ganun. Siguro mga mabagsik na hayop lang yun, hindi aswang. Pero kung totoo man, mag-ingat tayo. Tara na, dali. Nakatira pa kami nun sa Antipolo.
Dahil taga-probinsya kami noon, hindi maiiwasan na may mga usap-usapan tungkol sa mga aswang. Noong mga panahong yon, ako'y 9 na taong gulang pa lamang. Si Kiko naman, ang kapatid ko, ay 8 taon. At may 2 pa kaming maliliit na kapatid. Ang bahay namin ay matatagpuan sa itaas ng isang burol, kaya't kita namin ang mga kabahayan sa ibaba. Ngunit hindi lang kami ang nakatira sa burol na iyon. May mga kapitbahay kami, isang mag-asawang walang anak, sina Mang Tado at Aling Mona. Tahimik lang sila, ngunit may mga kwento na aswang daw si Mang Tado. Ang bahay nila ay malapit lang sa amin. Subalit, hindi kami nakakakita ng kahit anong kakaibang kilos mula sa kanila na magpapatunay sa mga bali-balitang aswang sila. Pag dumating ang gabi, tahimik na tahimik ang bahay nila at hindi kami nakakarinig na nag-aaway. May mga gabing pinagmamasdan ko sila mula sa bintana, hoping na may makikita akong kakaiba. "Anong tinatanaw mo dyan?" tanong ni Kiko. "Wala lang. Kung aswang nga sila, tayo ang unang tatargetin. Sigurado, tayo ang unang kakainin nila. Pero kung hindi nila tayo gagalawin, may mga tao na magsasabi na mababait sila at wala silang ginagawang masama." Nang dumating ang tatay ni Mang Tado, ang matandang si Lolo Berting, biglang nagbago ang lahat. Si Lolo Berting, sobrang payat at halos hindi makalakad, ay dinala ni Mang Tado at Aling Mona sa kanilang bahay dahil hindi na kaya ng kapatid ni Mang Tado na alagaan siya. Simula nang dumating si Lolo Berting, napansin namin na tuwing gabi, naririnig namin si Mang Tado na pinapagalitan siya. "Sinabi ko na sa iyo, huwag kayong mag-ingay. Lagi ko kayong pinagsasabihan. Baka may mangyaring masama sa inyo." Simula nang dumating si Lolo Berting, nagkaroon na ng ingay sa bahay nila. "Huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Mang Tado." "Ang tagal mo na dyan. Hindi ka pa ba nakakakita ng kahit anong kakaiba? Matulog ka na." Habang natutulog na kami, napansin ko isang gabi na may nangyaring kakaiba. Kailangan ko mag-CR, pero bago ako lumabas, naisipan kong muling sumilip sa bintana. Kitang-kita ko na si Mang Tado ay pinapaliguan ang tatay niyang si Lolo Berting. Hindi ko na pinansin. Akala ko lang na baka ito'y dahil sa dumi ni Lolo Berting. Matapos ko makita yon, tumuloy na ako sa CR at natulog ulit. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y nahihirapan makatulog, bigla na lang akong napatingin sa bahay ni Mang Tado. Dahil sa maliwanag na buwan, nakita ko ang isang kakaibang nilalang na umakyat sa bubungan ng bahay nila. Agad akong napayuko at sinarado ang bintana. Ngunit sa tapang ko, muling sumilip ako at nakita ko si Lolo Berting na nakatayo sa bubungan. Hindi ako makapaniwala. Paano siya nakaakyat? Mahina na siya at halos hindi makalakad. Doon ko na lamang naramdaman ang takot. Maya-maya, lumabas si Mang Tado at pilit pinababa ang tatay niya mula sa bubungan. Ngunit hindi nakinig si Lolo Berting. Sa isang iglap, kitang-kita ko si Lolo Berting na nagbago ng anyo at naging isang malaking aso. Tumalon siya mula sa bubungan at ito'y humahabol pa ng mga nagtatakbuhang aso sa buong barangay. Kaya naman ginising ko si Kiko para ibahagi ang nakita ko. "JP, gising! Aswang nga sila!" "Paano mo nasabi?" "Yung tatay ni Mang Tado, nakita ko sa bubungan nila. Tapos pinahid siya ng langis at naging malaking aso. Pati yung katawan niya, lumpo na. Paano mangyayari yon?" "Patingin." "Wala na, umalis na siya. Huwag ka munang maingay. Baka maghanap siya ng susunod na biktima." Kami naghintay na magtahan ang mga aso. Hudyat na nagsimula na naman silang maghanap ng bagong target. Nang makita namin si Lolo Berting
na naglalakad sa kalsada, puno ng dugo at dumi. Agad siya na pinaliguan ni Mang Tado. Doon ko naisip ang dahilan kung bakit niya pinapaliguan si Lolo Berting tuwing gabi. Kinabukasan, napag-usapan namin na kailangan naming manahimik tungkol sa lahat ng ito. Kung malaman nilang may alam kami, baka kami pa ang maging target nila. Sa mga sumunod na gabi, nagpatuloy ako sa pagtutok sa galaw ni Lolo Berting. Pero isang gabi, habang ako'y nakatutok sa bintana, may biglang makapal na hamog na humarang sa kanyang dinaraanan. At sa hindi ko inaasahan, ay may boses akong mula sa butas ng bintana. Akala mo hindi ko alam na sinusubaybayan mo ako? Dahil sa takot ko, agad kong ginising ang lahat sa bahay namin. Kaya naman napilitan si Kiko na ikwento sa kanila kung ano ang nakita namin. At dun na nga ako nagsimulang idetalye lahat ng nangyari. Isang linggo pagkatapos ng insidenteng iyon, nagdesisyon ang mga magulang ko na lumipat kami sa isang bagong bahay sa Tarlac. Paglipat namin, nabalitaan namin na pumanaw na si Lolo Berting at nag-move out na nga rin sina Mang Tado at Aling Mona. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang boses at itsura na iniwan nila sa aking alaala. Ang takot at trauma na dala-dala ko ay parang nagsasabing baka nandyan pa rin sila sa paligid at balang araw, babalik sila upang maghiganti sa pamilya namin.